Mga kapatid, basahin po natin ang paksa ng ating leksyon. Kung bakit kailangan pa ang sugo ng Diyos. Pag-aralan po natin sa nakaraang leksyon na si kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Siya ang katuparan o kinasangkapan para sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. Siya rin ang kinasangkapan upang muling bumangon ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Dumako tayo sa unang bilang, mga kapatid. Bakit kailangan pa ang sugo ng Diyos upang mangaral ng kanyang mga salita? Ang sagot, ang sabi ng Biblia, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Kaya hindi lahat ng tagapangaral ng Biblia ay may karapatang mangaral, kundi ang mga sinugo lamang ng Diyos. Maliban ang isang tagapangaral ay sinugo ng Diyos, hindi siya makapangangaral ng mga dalisay na aral ng Diyos. Yan ay isang katotohanang itinuturo ng Biblia. Dumako tayo sa kasunod na bilang. Bakit hindi may pangangaral ng hindi sinugo ang mga salita ng Diyos? Ang sagot, sapagkat inilihim ng Diyos sa hiwaga ang kanyang mga salita. Inilihim po ng Diyos ang kanyang mga salita sa hiwaga. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Ano po ba yung hiwaga? Bagay na mahirap unawain o ipaliwanag. Kaya ang sugo na pinagkaloobang makaunawa ng mga salita ng Diyos ang kailangan mangaral o magturo ng dalisay na aral ng Diyos. Subalit hindi ba't ang mga tagapangaral ng ibang reliyon o iglesia ay pinag-aralan naman ng Biblia? Lalo na yung iba ay pinag-aralan ito sa mahabang panahon. Kaya sa kasunod na bilang, nangangahulugan ba na kung pag-aralan ng Biblia ay mauunawaan na ito kahit nang hindi sinugo? Ang sagot, ang sabi ng Biblia, laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Yan ang dahilan, mga kapatid, kaya dumami ang reliyon sa mundo na may iba't ibang aral sapagkat hindi ang lahat ng mga ngaral ay pinagkaloobang makaunawa ng katotohanan. Ang sugo lamang ang pinapagpaunawaan ng Diyos ng kanyang kalooban. Iba't ibang reliyon o pangkati ng pananampalataya ay iba't iba ang ibinibigay na pakahulugan sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang itinatanong natin, ang pagbibigay ba ng maling pakahulugan sa mga salita ng Diyos ay makabubuti sa mga mangangaral at sa mga makikinig sa kanila? Basahin natin ang kasunod na bilang. Ano ang mangyayari sa mga ngahas na mangarap na hindi naman sinugo? Gayon din sa mga naniwala sa kanila. Ang sagot, kapahamakan ang naghihintay sa kanila. Kaya ang pagbibigay ng maling pakahulugan o pagsisinsay o pagpilipit sa katotohanan o sa mga salita ng Diyos ay mag-aatid sa isang mangangaral at sa mga naniwala sa Kanya sa tiyak na kapahamakan. Katumbas, hindi sila maliligtas. Kaya, dapat na maging maingat ang sino man sa pagpili ng mangangaral na pakikinggan. Hindi po lahat ng nangangaral ng Biblia ay maghahatid sa tao sa pagtatamo ng kaligtasan. Tanging ang sugo lamang ng Diyos at ang mga mangangaral na natuto sa Kanya ang may karapatang magturo ng dalisay na salita ng Diyos na maghahatid sa tao sa pagtatamo ng kaligtasan. Sino po ang kinikilala nating sugo ng Diyos sa mga huling araw? Sinugo upang makapangaral
ng mga salita ng Diyos. Walang iba kundi ang kapatid na Felix Y. Manalo. Sa kasunod po na bilang, anong isa sa mga katangian ng pangangaral ng sugo ng Diyos? Ang sagot, hindi siya nagdaragdag o nagbabawas sa mga utos ng Diyos o wala siyang binabago. Ang tunay na sugo o ang tunay na mangangaral na galing sa Diyos ay hindi nagdaragdag ni nagbabawas sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Hindi niya binabago kung ano ang nakasulat. Nakalulungkot na may mga nangangasiwa sa iglesia ngayon na binago ang aral ng Diyos. Sa halip po na itiwalag ang gumagawa ng mga katiwalian, korupsyon sa iglesia, ang itiniwalag nila ay tayong nag-ulat o naghayag ng katiwalian. Pinipilipit nilang mga talata ng Biblia upang palitawin na tayo ang nagre-rebelde o kumakalaban sa iglesia. Makikilala po natin ang mga tunay na mga ngaral na natuto sa pangangaral ng sugo ng Diyos. Taglay nila ang katangian ng sugo, ng tunay na sugo sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. Sa kasunod na bilang, ano ang ikinatatangi ng pangangaral ng huling sugo ng Diyos? Ang sagot, taglay niya ang tatak ng Diyos na buhay o kalakip ng kanyang pangangaral ang Espiritu Santo o ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pangangaral po ng kapatid na Felix Manalo at ng mga natuto sa kanya ay hindi lamang nakapagpapaunawa ng mga salita ng Diyos sa mga nakikinig, kundi ang kanilang pagtuturo may kalapit na Espiritu Santo o kapangyarihan ng Diyos. Ang Espiritu Santo po ay siyang tatak ng Diyos na buhay at patotoo na tayo ay sariling pag-aari niya. Kaya yung napangaralan ng tunay na sugo, sumampalatayang lubos sa mga aral ng Diyos ay tumanggap ng Espiritu Santo. Katunayang sila'y hinirang, sila'y bayan ng Diyos, at sila'y naging tagapagmana. Nakalulungkot po maraming mga kapatid na dumadalo sa pagsamba sa loob ng bahay-sambahan ay hindi na nararamdaman ang Espiritu Santo o ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tunay na dahilan ay ang kasalukuyang mga namiminuno sa iglesia, maraming mga ministro ay humiwalay na sa iba kung hindi man lahat ng mga aral, mga tuntunin at patakaran sa iglesia na ipinatutupad sa panahon ng pamamahala ng sugo ng Diyos at ng kapatid na Eranio Manalo. Kaya bagamat may mga tagapanguna po sa iglesia ngayon na lumalabag sa ilang mga aral ng Diyos, namamalagi pa rin totoo ang iglesia ni Kristo at ang mga aral na itinuro ni kapatid na Manalo at maingat at buong katapatan na itinaguyod ng kapatid na Eranio Manalo. Bagamat marami sa atin ang itiniwalag nila, ay dapat tayong mamalaging masunurin sa mga aral na tinanggap natin. Ang kasalanan ng mga namiminuno ngayon sa iglesia ay hindi kasalanan ng buong iglesia. Ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw ay namamalaging tunay at totoo. Bago tayo tumayo at manalangin muli ay basahin nating muli ang paksa ng ating leksyon kung bakit kailangan pa ang sugo ng Diyos. Mga kapatid, tumayo po kayo, tayo ay mananalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Muli natupad namin ang aming sagutin na ikaw ay aming purihin, sambahin ang iyong pangalan. Nawa po muli kaming nakapagdulot ng kalwalhatian sa iyong pangalan. Pagpalain mo po ang iyong mga lingkod, palain ang aming sambahayan.
mula sa mga magulang hanggang sa kanilang mga anak, magkaisa kami ng damdamin sa pagsunod at sa pagtataguyod ng pamumuhay na may kabanalan. Nawa po ang iyong mga aral na tinatanggap namin pagka kami sumasamba. Ito ang patuloy na maghari at bumakod sa aming buhay at sa aming sambahayan. Dito namin laging ibatay ang aming pamumuhay upang sa tuwing na makapagdudulot kami ng kalwalatian sa iyo. Ama, sumasampalataya kami na sa tuwing kami sumasamba, patuloy naming natatanggap ang iyong biyaya at ang iyong mga pagpapala sa aming buhay upang walang maging hadlang sa mga paglilingkod namin sa iyo. Maraming salamat po sa lahat ng ginawa mo sa amin. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.